reaksyon ng palasyo doon sa sinasabing parang credit grabber po ang Pangulo doon po sa Bukana ano ba yung bridge na inopen po na sinasabi po niyang naaprubahan ng mga 2022 at 2018 pa daw po yun under the previous administration. Sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber? Parang wala po tayong nadinig na ganun. Wala akong konteksto. So, kung hindi natin alam kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi lamang, hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, ang sinabi po na Bukana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Ayan ang tugon mga kababayan ni Claire Castro no, na patungkol dito sa mga usap-usapan na credit grabbing ng administration. Itong bagong tulay dyan sa Davao City, itong Bukana Bridge mga kababayan, na kung saan ito po ay grant ng China, no, ng Chinese government, no, parang tulong nila dito sa ating bansa, at isa lamang po ito, no, itong Bukana Bridge na binigay nila. Meron na pong dalawa dyan sa may Manila, o dito sa atin sa Metro Manila, dyan sa Makati, sa itong Estrella Bridge, no? At itong Binondo Intramuros Bridge na talagang binigay, no? Funded ng China yan mga kabayan, aid ng China dito sa ating bansa. So ito yung Bukana Bridge ngayon, yung malapit na pong magbukas, at yun po yung inspeksyon ni PBBM kahapon. At ngayon, maraming mga nagsasabi, lalo na doon sa kampo ng Malacanang, na proyekto daw ito ng administration ngayon mga kababayan, no? Yung mga kanilang mga tagapagtanggol, no, na mga influencers ay talaga namang todo ngayon sa kanilang propaganda na ito ay proyekto daw po ng BBM administration. Ito ay legacy daw ni President BBM mga kababayan. So malinaw daw, sabi ni Claire Castro, na itong project na ito ay natapos sa panahon ngayon mga kababayan, at sino daw po yung nagsabi na credit grabber. So wala po siyang masyadong salita tungkol dito kasi tabi-tabi lang daw yan mga kababayan, no, yung nagsabi. Pero itong picture lang mga kababayan, malinaw naman po, nakikita natin nakalagay dyan yung Build Better More, no, BBM. So yun po yung slogan ng Marcos administration ngayon. Pinalitan nila yung build ni PRRD, ginawa nilang Build Better More. Pero nagtataka ako bakit Build Better More, wala namang more, no? Wala naman po siyang proyektong ginawang marami talaga mga kababayan, mga infra or big infrastructure project talaga. Ito nga lang flood control na pinagmamalaki na nung una ay palpak naman talaga pala mga kababayan. Mga ghost projects at mga substandard projects naman pala mga kababayan, at hanggang ngayon ay patuloy ang investigation na ginagawa nila, at nagtayo pa nga po siya ng kanyang independent commission, itong ICI, pero wala naman palang pondo mga kababayan. At dumating sa punto na itong si Mayor Magalong ay naglabas pa ng sarili niyang pera para dito, para magampanan niya lang yung trabaho niya, no, nung bago pa po siya nag-resign. At lately lang itong si Babe Singson na kinuhang commissioner ni PBBM ay nag-resign na rin mga kababayan, kasi hindi na po kinaya ng kanyang katawan sa sobrang stress, at wala nga daw po talagang pondo mga kababayan. Taliwas doon sa sinasabi na merong 41 million daw na budget para dito, at sabi ni Babe Singson nauna pa, no, doon lang sa dyaryo lumabas yung 41 million, pero sa totoong buhay hindi pala nila natanggap noon mga kababayan sa kanilang opisina. So ito mga kababayan, panoorin natin itong proyektong ito kung saan nagsimula mga kababayan, no, noong 2018 pa lang. Itong Bukana Bridge na ito ay pinagplanuhan na po ito mga kababayan dyan sa local government ng Davao City sa pamamagitan ni Vice President Sara Duterte na mayor ng Davao nung time na yan, nung 2018. So meron po siyang statement dyan mga kababayan. Panoorin natin kung paano at kaya nagsimula itong plano ng Bukana Bridge mga kababayan. Happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With that bridge, there's 1, 2, 3, 4, 5 bridges
Mulabang sa Davao River. So there will be 5 bridges, 1 bridge more. So ayan mga kababayan, malinaw po ang sinasabi dito ni VP Sara na noong 2018 pa lang ay may plano na po dito, no, na maggawa ng tulay at sa pamamagitan ng pag-donate ng China ay nasa katuparan mga kababayan itong tulay na ito, no, dito sa kanilang lugar para maibsan nga itong traffic dyan sa kanilang lugar dahil dumadami na rin po ang population, no, ng Davao City mga kababayan. Dumarami rin ang mga sasakyan kaya traffic po, no, sa ibang mga pangunahing mga lansangan dyan. Kaya itong tulay na ito ay ginawa para maibsan ang traffic at para mabilis din mga kababayan syempre yung movement, no, ng lahat ng mga tao dyan sa Davao City, kasama na rin dyan ang mga businesses, no, para madaling makapag-deliver mga ganyan. So ito po ang isa sa mga dahilan at makunik, no, yung galing dito sa eastern part doon naman sa western part ng Davao City mga kababayan. So ito po, panoorin din natin mga kababayan, meron pong video dito si dating Pangulong Duterte patungkol din po dito mga kababayan sa proyektong ito, no? Panoorin natin itong video ni PRRD. Proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Bukana Bridge sa Davao City. So si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsimula, no, ng Bukana Bridge Project sa Davao City. Isang proyekto na naipatayo sa pamamagitan ng grant mula sa China. Bunsod ng magandang relationship ng pagitan ng China at ng Pilipinas. At pinasinayaan ito noong 2018 at layunin nitong maibsan nga ang mabigat na daloy ng trapiko at mapabilis ang paggalaw ng mga produkto at serbisyo sa lungsod. Pinalawak ang tulay mula sa 4 patong 6 na lanes gamit ang mas matibay na materyales at mga safety installation para sa mas ligtas at mas maayos na biyahe ng publiko. Patunay ito ng dedikasyon ni dating Pangulong Duterte sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Mindanao at isang malinaw na halimbawa ng kanyang mas malalim na hangaring itaas ang antas ng kabuhayan, konektibidad at pangmatagalang pag-unlad para sa mga Pilipino. So yun po, yun mga kababayan, no? Itong tulay na ito ay noong 2018 pa po ito, no, nagsimula at ngayon lang po natapos ng Marcos administration na mga kababayan at meron po silang mga sinasabi na itong proyektong ito ay noong 2023 pa daw nasimulan mga kababayan at kaya kiniklaim nila na itong proyektong ito ay legasiya ng BBM administration dahil kung noong 2018 pa daw or sa panahon pa daw ni PRRD ito nagsimula, bakit daw hindi tinanggap, no, yung donation ng China at ngayon lang po daw nasimula, no, itong proyektong ito sa panahon na po ni PBBM. So yun po yung kanilang narrative, kaya sinasabi nila na legasiya daw ng Marcos administration itong tulay na ito mga kababayan. So para po sa aking opinion, no, dito mga kababayan sa tulay na ito ay lahat ng proyekto ay nagsimula sa plano mga kababayan. So malinaw naman po, no, nagsimula ang plano 2018 pa at ito po ay funded ng China mga kababayan, grant po ito ng China. So hindi ba nakakahiya para sa isang Marcos administration na inaaway mo yung bansang iyon dahil itinuring mong kalaban, no, dahil sa conflict nga po dito sa West Philippine Sea. So knowing na meron pong conflict naman talaga dito sa West Philippine Sea at syempre yung kanyang foreign policy kasi ngayon mga kababayan ay medyo tagilid, no, dito sa China dahil medyo pumabor po siya dito sa West, sa US mga kababayan at alam naman natin yung US at ang China ay magkaribal talaga sa power, no, mga kababayan at sa ekonomiya, no, dito sa buong mundo. At ngayon itong kanyang foreign policy kasi ay medyo tagilid dito sa China at nung panahon ni PRRD mga kabayan ay independent nga po yung kanyang foreign policy. Yun po yung kanyang talagang pinagmalaki, no, na wala po siyang kinikilingan, friends to all, enemy to no one. So ngayon dahil dyan mga kabayan, although nandyan yung conflict ng West Philippine Sea, so ginawa ni PRRD ay through friendship, no, yung kanyang approach dito sa China na hindi siya pumunta doon na para awayin yung China or talagang pwersahan yung bawiin, hindi po ganun. Dahil lahat naman mga kababayan ay pwedeng dumaan, no, sa tamang usapan, sa mahinaon lang na paraan mga kababayan. Walang violence, walang
gulo, mga ganyan. So yun po yung style ni PRRD, mga kababayan. Yung mga mangingisda nga dyan sa West Philippines, sa may Masinloc, mga kababayan, ay malayang-malaya na po sila noong panahon na iyon na maglayag, no, mga ngisda dyan, walang harassment or hindi po hinaharas yung mga mangingisda pag pumasok po sila dyan sa may Bahaw di Masinloc. Unlike nung umalis na po sa pwesto si PRRD ay merong mga naka-experience no na harassment tumangingisda dyan, mga kababayan, pag bumasok sila sa Bahaw di Masinloc. At pati na rin nga itong ating mga Coast Guard ay naka-experience ng water cannon, no? Binumba ng tubig ng Chinese Coast Guard. So ito po yung nangyari nga pong tension dyan, mga kababayan, sa West Philippine Sea. So ngayon, itong Marcos administration, para sa aking opinion lang, mga kababayan, ay medyo awkward, no? Dahil inaway nga po niya yung China, pero syempre nandyan na yung proyekto at sa panahon niya po nang natapos, kaya pumunta po siya, no? Although wala naman pong problema dahil may karapatan naman po siyang pumunta mag-inspection, mga kababayan, kahit yung proyektong iyan ay 2018 pa po nagsimula, no? At may karapatan naman po siya kasi siya pa rin yung presidente ng Pilipinas, mga kababayan. Siya yung presidente ng buong or lahat ng Pilipino, no? Yung Davao City ay parte pa rin ng Pilipinas. So may karapatan naman po siyang mag-inspection or pumunta dyan, mga kababayan, no? Pero dito sa kung kanino ba ang credit dito, mga kababayan. So lahat ng mga plano ay may, or lahat ng proyekto ay may mga plano. So doon po tayo magsimula. Hindi porket matapos dyan sa termino mo ay iyon na, mga kababayan. So ganun pa man, siya pa rin yung presidente at kung may mga proyekto po siyang nasimulan ngayon, kung meron man, ay kung sino yung susunod na presidente ay siya naman yung mag-ribbon cutting, mga kababayan. So depende na lang sa kanya kung i-claim niya ang sarili niya pong proyekto iyon, mga kababayan, no? Kahit na nag-ribbon cutting lang naman po siya. Ayan, so itong mga proyektong ito ay takes time, mga kababayan. Hindi po yan ginawa ng isang buwan lang. Taon po yan, mga kababayan, ang ginugol dyan para matapos yung mga ganitong klaseng proyekto, no, na pang matagalan, no? At sana ay meron pang mga proyektong magawa itong Marcos administration sa natitirang ilang taon na lang, 2 taon na lang, mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali, no, kasi 2025 mag 2026 na. So by 2028 tapos na po yung kanyang termino. So hopefully meron po siyang proyekto talagang masasabing kanya, mga kababayan, na talagang siya ang nagsimula at naumpisahan sa talagang time niya, mga kababayan, at sarili niyang budget, no? Hindi yung mga budget na pinapasok sa maleta, no, dahil kinukulimbat, mga kababayan. Hindi yung mga mga insertion, sayang yung mga budget insertion. Kung ito lang talaga, kung seryoso lang talaga at totoo silang magsilbi sa mga Pilipino, ay napakaraming mga ganitong tulay na sana at mga buildings, public buildings, mga kalsada ang mapagawa ng mga budget insertion nilang bilyon-bilyon, mga kababayan. So sayang yung pera ng taong bayan na punta lang sa mga kurakot na mga politiko at doon sa mga kasabwat nilang mga opisyalis ng DPWH at kung saang agency pa man, mga kababayan, ito, no, napunta. So sayang ang pera ng mga taong bayan dito, mga kababayan, kung talagang napunta lang sa tamang pupuntahan sana. At tiyak makinabang ng gusto ang mga Pilipino, no, ng pangmatagalang panahon. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, at sino sa palagay nyo ang may credit dito sa proyektong ito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.